Sa unang pagkakataon mga idol, natalo na nga po ang Boston Celtics ng dalawang magkasunod na beses sa iisang koponan. Kaya grabe nga po ang pambabatikos na natanggap nila ngayon mula sa mga fans at analyst. May ilang mga nagsasabi na kinakabahan na nga daw ang Boston Celtics habang papalapit ang NBA playoffs. Bali, napakabigat rin naman nga po ang pressure na hawak nila ngayon bilang number 1 team hindi lang sa Eastern Conference kundi pati na rin sa West. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa naging pahayag ni Jrue Holiday sa media, mas mabuti na nga daw na matalo ang Boston sa kanilang mga natitirang laro para malaman kung ano ang kahinaan at problema ng kanilang lineup sa rotation kaysa matalo sila sa playoffs ng biglaan. Kaya sa ganyang paraan makakagawa nga sila ng ilang mga adjustment at solusyon para mapalakas pa ang kanilang koponan. Samantala, 2 linggo bago matapos ang mga laro ng NBA ngayong regular season, naglabas na nga ang liga ng bagong MVP rankings. At sa hindi nga inaasahan, bigla na nga ditong umangat at umabante si Luka Doncic ng Dallas Mavericks sa pangalawang pwesto, kung saan tuluyan na nga po niyang naungusan ang superstar ng Oklahoma City Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander na kasalukuyang nag-i-struggle ngayon. Pero hindi rin naman nga daw ito nakakabigla kay Luka Doncic, since isa rin naman nga ito sa mga rason bakit nagsunod-sunod ang panalo ng Dallas sa kanilang nakalipas na laro matapos mag-average ng 29.8 points, 10 assists, 9.8 rebounds a game. Bukod nga po dyan, siya rin naman ang league leader pagdating sa pagtatala ng puntos sa kanyang average, 33.8 points, at pangatlo naman sa rebounding sa pagkuha niya ng 9.8 rebounds per game. Pero syempre mababaliwala rin naman nga po ang kanyang mga ginawa kung hindi niya malalampasan ang top 1 sa MVP rankings na si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Sa kabilang banda, kahit man nga po nananatili ang Los Angeles Lakers sa ibaba ng Western Conference, hindi pa rin naman nga sila tuluyang sumusuko sa kagustuhan na umabante at umangat sa standings at makakuha agad sila ng siguradong pwesto sa playoff. Sa katunayan, ginagawa rin naman nga po ng kanilang buong team ang lahat ng makakaya upang magsunod-sunod ang panalo at mag-improve ang lineup. Sa katunayan, panlima na nga po sila mga idol ang Lakers sa may pinakamagandang record na nakuha simula ng nagdaang January 7 sa pagkakaroon nila dito ng 24 wins, 13 losses, sunod sa mga malalakas na contender sa Eastern at Western Conference. Kaya dyan pa lang, makikita na nga po ninyo kung gaano kadesidido ang Lakers na umabante at makuha ang number 6. At sa naging laro naman nga po nila kontra sa Indiana Pacers, well, malinaw na nakuha nga po ng panalo ang Pacers dahil na rin yan sa maaga nilang pagkakakuha ng momentum. Kitang-kita nga na mas nakuha ng Pacers ang galaw at momentum sa pagsisimula ng second half, at wala rin naman ditong nagawa ang Lakers hanggang sa pagtatapos ng laro matapos ang maalat na shooting percentage ng koponan. Nanguna rin naman dito sina Pascal Siakam at Tyrese Haliburton, pero mukhang sinasabayan rin naman nga ang team na ito ng suwerte matapos matalo literal na natulungan sila ng Oklahoma City Thunder sa standings matapos matalo ang Phoenix Suns. Dahil dyan, hindi nga lumayo ang Lakers sa top 7 sa Western Conference. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Maraming salamat po.